Sinimula na nga natin na paraping ng ating bahay this June 2026. Hello everyone, Lizzie here who's living my life in Hong Kong na nagpagawa ng bahay sa Philippines. Napakatagal nga ng update ng ating bahay kasi naman ako wala tayong perang pangpagawa. Pero ngayon nakasave na nga ako ng 2 months salary ko dito kaya naman pinasimulan ko na talaga yung aming pagra-wrapping. At ito naman yung asawa kong bida-bida na sumali sa pagmimix lang ng mga cement para mapadali ang paggawa ng wrapping. So yung gumagawa dito yung mga bayaw ko lang pala, yung bayaw ko at saka yung kapatid niya. At dahil day off naman ni Habi kaya ayan, sumama siya or tinulungan niyang magbixla para mas madali. Sa pagpa-wrapping pala ng bahay, nako mas mamahalan ka pala sa labor kaysa naman sa material kasi ang hirap pala gawin itong wrapping. So anyway, yung wrapping namin hindi yan fully finishing kasi nga kailangan pa namin maglagay ng skim coat. Kailangan nating pakinisan tong ating bahay kahit ang bahay man lang makinis. Kasi yung mga may-ari, nako magaspang ang balat. Oh my God, tuwang-tuwa naman talaga yung puso ko nakita tong ganito na yung itsura sa labas. Ayan, naka-wrapping na, excited na kami sa susunod na mag-skim coat na. Hindi pa ito tapos, so dito muna inuna nila sa labas. Ayan, pero matapos na sila at 2 weeks lang yung kanilang yung kanilang na matatapos, kontrata ata. At saka nakapakyaw pala ito, pakyawan ito sa pinakyaw ng aking bayaw. So ganito yung itsura sa aming likod. Ayan yung aming CR. Ayan, so nakakatakot pala kasi naisip ko na ang mga magnanakaw pumapasok pala sa mga decorative na wall. Ay nako, iwan ko na lang talaga bakit napakarami magnanakaw sa Philippines. So ito na nga, ito yung aming maliit na room and meron na kaming kung anong gagawin dyan kahit maliit yan. So ayan, sinimula na nga ng bayaw ko na i-wrapping. Nako, ang wrapping napaka pala nito, mahirap na trabaho i-attach. So 3 nga silang nagtrabaho dito, 3 silang magkakapatid. Kaya happy naman talaga ako na yung mga gumagawa dito kilala ko lang. Syempre, mapagkakatiwalaan mo lang din. Kaya naman gawin ni Habi ito, pero syempre siya lang mag-isa, napakatagal matapos. Kaya naman, kumuha na talaga kami ng gumagawa. Salamat Lord at nagkaroon na kami ng konting pera para mapasimulan tong gawin. At dahil nga itong asawa ko is nagwo-work, kaya naman during afternoon lang siya nagpupunta dito or during weekend dahil wala siyang work. Sa buong bahay nga, bumili nga kami ng 80 na sako ng sand at saka 30 na sacks ng cement. Pero kinulang yon, tsaka bumili ulit ang asawa ko ng 10 na bag ng cement. Tapos nakakatakot no kasi ngayon nga nakaplano na nga kaming magpaparaping bago pa nga kami nagparaping tapos biglang sumiklab yung lindol sa Jensen. Ay grabe, kasakit sa heart. Anong mangyari na lang pag nasira yung bahay, ang tagal yang pinag-ipunan. Alam niyo ba na 2018 pa lang ito? Simula kami magpatayo noong 2018, nasa more than 500,000 na yung gastos namin dito. Pero hindi pa namin tinitirahan, hindi din siya minamadali kasi may bahay naman kaming isa. Kaya naman tumagal siya ng ganito katagal kasi kung kailangan talaga may extra, yun lang yung bibili ng materials. Saka ang dami ding dapat unahin. Pero tuwang-tuwa naman talaga kami sa progress ng aming house. Kunting push na lang talaga at oh my God, done na. Ito lang talaga ang kasiyahan ng mga OFW, mga sa mga nagpapagawa dyan, makaka-relate kayo. Yung butas na butas yung bulsa nyo pero masaya kayo. Di bali nang yung mga wants natin, wag muna dito muna tayo sa ating needs. Tsaka hindi naman talaga to needs, no. Pero di bali na importante masaya yung puso natin. So, kaya naman ito, every time na may papagawa, ipabibideo ko talaga sa asawa ko tsaka para ma-post ko sa YouTube. So ito yung bahay bago mag-wrapping. Yan. So, naka-complete talaga yan. Naka-video. Meron tayong pagbasihan hanggang sa patapos na. Ang daming pinagdadaanan ng bahay na i-attach bago matapos kasi nga low budget ang mga person. Kaya naman, I can't wait na ipagmamayabang. Ipagmamayabang yung ating pinaghihirapan dahil deserve natin yarn. No, diba? So, ganito. So, next week, probably matatapos na to buong bahay hanggang likod. At sa next weekend is yung asawa ko. Pwede na siyang magsimulang mag-skim coat. Siya lang din pala yung gagawa ng skim coat kasi wala na po kami pang sahod. Hanggang pangbili na lang talaga ng materials. Kasi itong wrapping talaga yung inunang sahuran. Kaya ito yung mabigat. Yun lang. Salamat!